Okay, so good evening mga kapatid at ngayon dapat tayo sa ating pag-aaral. Ang pamagat ay Waiting Brings Help from God. So naka-record po kasi ito kaya silent lang ha. Okay, so ang ating pinaka-teksto ay dito po sa Psalms 33 verse 20. Yun, sabi po doon ay tingnan natin yung Psalms 33 verse 20. Sabi doon, our soul waited for the Lord. He is our help in our shield. So yun ating memory verse sa sunod. Napakaikli. Our soul waited for the Lord. He is our help in our shield. Yun. Baka, ngayon, sa ulo, pwede na sa uluhin. So, makita natin yung psalmist na yun ay marami nating matutunan sa teaching na yon. Tingnan natin, no? Dito sa Psalms. Tingnan natin yung pagka-Tagalog. 33 verse 20. Sabi doon, our soul, sa Tagalog ay hinihintay ng aming kaluluwa ang Panginoon. Siya'y aming saklolo at aming kalasag. Ayun, sa Salmo. Kaya nasabi ng psalmist doon, especially si King David, kasi naranasan niya yung matinding struggle sa buhay. Before na siya ay magkasala against kay Bathsheba, mga labanan, lalo na yung pinipersecute siya ni King Saul, nagkaroon na ng matinding jealousy. Pero makita natin yung kanyang dito, yung encouragement na sabi doon, hinintay ng aming kaluluwa ang Panginoon, siya'y aming saklulo at aming kalasag. So sa buhay din natin, no, maaring na tayo marami mga struggle, pero isa lang naman talaga ang magbibigay po sa atin ng saklulo. At siyempre, ang Diyos lang yun. Bisan, ang tao, pwede natin hingin ng saklulo, patulong. Hingin natin ng tulong yung gobyerno, pero ang gobyerno ay parang wala lang. Barangay, siyempre maraming nasasakupan. Pero ang Diyos, kahit ilan pang tao ang humihiling ng tulong sa Kanya, wala hong dami sa Kanya, walang liit. Siya ay palaging available sa atin. So, number one, na palagi natin tatandaan, waiting brings strength from God. Kapag tayo nag-iintay, nagre-resulta ito ng kalakasan natin sa Diyos. Kasi ready tayong mag-intay. Kasi pag hindi tayo nag-intay, wala tayong tiwala sa Diyos. At alam natin na lahat naman ng bagay may kapanahunan, no? Tingnan natin yung Psalms, no? Isaiah chapter 40. Yan. Tingnan natin yung Isaiah chapter 40 verse 31. Ang sabi po doon yung Salme ng Isaiah, but they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount with wings as eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. Yun. Kapag marunong tayo mag-intay, ang sabi ng Panginoon, anong Diyos kay Isaiah, ngunit silang mga nagaghihintay sa Panginoon ay mga babagong lakas. Sila'y paiilang lang na may mga pakpak na parang mga agila. Sila'y magsisitakbo at hindi mga papagod. Sila'y magsisilakad at hindi mga hihina. So yun pala yung marunong mag-intay sa Diyos. So hindi napapagod, hindi nanghihina. Kasi alam natin na lahat naman ng bagay kapag kalooban ng Diyos, katakdaan ng Diyos, mangyayari yan sa takdang panahon na itinakda niya. Kaya mag-intay lang tayo. Yun, yung gustong pumunta sa New Zealand, ako gusto rin sa tamang panahon kung talagang kalooban niya. Gustong mag-Japan kung talagang kalooban niya. Yung gustong umuwi sa Bicol, yun. Si Mrs. gusto nang umuwi sa Bicol. Pero di matuloy-tuloy. Kasi may tamang panahon yan kung kanyang kalooban. Ang importante, sa ating pag-iintay sa kanyang kalooban, palagi tayong tumusunod sa kanyang kagustuhan. Yung mga revealed will ng Diyos, susundin natin. Kasama sa pag-iintay natin. Kasi sabi doon, waiting brings strength from God. Napakaganda po kapag tayo po ay
may kalakasang galing sa Diyos. Kasi pag wala na tayong lakas galing sa Diyos, manghihina tayo, manlulupay-pay tayo, ang dami nating iniisip na mga secular na kaisipan. Yun, paano na ang buhay ko, paano na ang pag-aaral ko, paano na lahat. para bang aping-api ka na sa mundo. Pero ang realidad mga kapatid, basta may Diyos tayo, yun po yung pinaka-the best na pakinabang sa mundong ito. Katulad ng sinasabi dito na ang kalakasan lang natin ay ang Diyos, wala nang iba. Dito rin sa, sabi doon sa pangalawa, yung waiting brings security from God. Yon, sabi sa natin sa Psalms 37 verse 7. 37. Tingnan natin yung 37 verse 7. Sabi ng psalmist, rest in the Lord and wait patiently for Him. Friend not thyself because of him who prospereth in his way, because of the man who bringeth wicked devices to pass. Sabi doon, ikaw ay magpahinga sa Panginoon. Saan daw magpapahinga? Sa Panginoon. Yan, huwag tayo magpapahinga kung saan-saan. Dahil hindi ho tayo makakapahinga talaga ng diretso. Baka isang araw lang na pahinga. Pero yung the rest nun, hindi nakapahingahan. Sabi doon, ikaw ay magpahinga sa Panginoon at magintay kang may pagtitiis sa Kanya. Yun, hindi lang magpapahinga, tapos magtitiis. Huwag kang balisa ng dahil sa Kanya na gumiginhawa sa Kanyang lakad dahil sa lalaki na nagpapangyari na mga masamang kata. So, kung may makita man tayong yumayaman, umaasinso, sabi niya, Pastor, bakit sila umaasinso? Di naman makadyos. Realidad ho yan. Sa panahon pa lang ng Old Testament, di ba? Nebukadnezar, hindi naman makadyos, pero hari. Siya ang hari doon sa Biblia niya. At ang mga tagapaglingkod pa nga, si Daniel, yung tatlong kabataan, si Shadrach, Meshach at Abednego. Ibig sabihin, sabi doon dito, huwag tayong managhili sa mga yumayaman. Yon. Kasi ang pera, minsan kapag tinignan natin yan at na-discourage tayo, bakit sila ay mayaman, bakit ako'y ganito, lahat ng bagay ay may kapanahunan. Kung panahon na lang ngayon, di ba kasasunod, ikaw naman ay panahon, sabi nga, ang buhay ay parang gulong. Yun. Minsan nasa ibabaw, minsan nasa ilalim, minsan nasa gilid. Kasi kung nasa ibabaw ka ngayon, umikot yun, nasa gilid ka ngayon. Ngayon, pag umikot uli, nasa baba ka. Umikot uli, gilid uli. Ang maganda doon, pag umikot uli, nasa taas ka. Ngayon, huwag mong asahan paraging nasa taas, talagang umikot ang... Ganun po ang buhay kasi natin. Hindi pwedeng nakapermi kang ganito. Kaya makita natin, di ba? Buhay pa lang natin. Tayo dati, nung maliit kami, akala ko hindi na ako makakaalis sa bundok eh. Tanaw-tanaw ko lang ang dagat kasi 3 hours ang lakad namin mula sa bundok. Sabi ko, paano kaya ako makakaalis dito sa bundok? So, pangarap ko lang yun na makaalis doon sa bundok. Ngayon, hindi na ako makapunta sa bundok. Yun naman, pinagpipray ko na, makabalik ako sa bundok. Yun, masarap kasi ang buhay doon eh. Hanggat din natin naranasan pala yung hirap doon sa kapatagan, hindi mo ma-appreciate na masarap pala ang buhay sa bundok. Kasi libre lahat eh. Nandun kami, malapit sa ilog. Wala problema sa pagtanim. So, yun, gustong-gusto kong bumalik doon. Pero, kung katakdaan ng Diyos yun. So, sa buhay natin, marami nating iniintay. At sabi doon, magtiyaga lang daw tayo. Sabi doon, pahinga lang tayo sa Diyos. At sabi doon, sa English, rest in the Lord and wait patiently. Yon. Nagpapahinga tayo sa Panginoon. Kasi nagpapahinga, umaasa tayo sa Kanyang kagustuhan. Hindi tayo umaasa sa ating lakas. Sabi doon si Zechariah 4:6, is not by might nor by power but by the Spirit of God. Kasi pag sa Diyos tayo umasa, hindi tayo mabibigo. Pero kung umasa tayo sa lakas natin, minsan yung lakas natin, babagsak tayo, di ba? May sakit tayo, wala nang lakas. Hindi ka makakapagtrabaho. So, pangatlo, ayan, mabilis lang ito. Waiting brings stability from God. Yon. Kapag tayo naghihintay pala, nagiging sa Tagalog stability, yung stable ka o magiging matatag ka.
sa iyong sa Panginoon. Sabi sa Psalms 40, tingnan natin yung Psalms 40 verse 1. Sabi ng Psalms 40 verse 1, I waited patiently for the Lord, and He inclined unto the heard my cry. Aking hinintay na may pagtitiis ang Panginoon, at siya'y kumiling sa akin at dininig ang aking daing. So, maganda yung pag-iintay natin, may pagtitiis. Yun. Tulad yun, yung mga bata, nag-aaral. Lalo ngayon, no? Pataas ng pataas ang bilihin, pataas ang gasolina. Pag tumas ang gasolina, anong kasunod? Taas ang pamasahe. Lahat yan. Ang tawag doon domino effect. Pag tumas ang gasolina, lahat taas yan. Tayo lang hindi tumataas. Pero yung mga bilihin, siguradong tataas. Pero bilang Kristiyano, bilang mananampalataya, tinuturuan po tayo na ang sabi doon, ay hintay na may pagtitiis ang Panginoon. Siya'y kumikiling sa akin at dininig ang aking daing. So kapag nakita ng Diyos na marunong tayo mag-intay, na may pagtsatsaga, doon dinirinig yung ating mga hiling ng ayon sa kanyang kalooban. Kaya makita natin na tinuturuan tayong mag-intay sa Diyos. Yun. So, tinan din natin yung verse 2. Sabi doon, He brought me up also out of an horrible pit, out of the merry clay, and set my feet upon a rock, and established my goings. Sa Tagalog, isinampa naman niya ako mula sa isang kakilakilabot na balon, mula sa balahong malagkit, at itinuntong niya ang aking mga paa sa isang malaking bato, at itinatag ang aking mga paglakad. So, ganun yung proteksyon na ibinibigay ng Diyos sa atin kung tayo ay magtsatsagang mag-intay sa kanyang kalooban. Kasi kahit anong plano natin sa buhay, sabi nga, nasa atin ang pagpaplano, pero sa Diyos pa rin ang pagpapatupad. Hindi mo na, ang dami kong plano sa buhay, pero sa dami ng plano ko, kaunti lang natupad sa gusto ko. Dahil yung gusto talaga ng Diyos ang napapangyayari sa buhay natin. So ano pa? So sunod po yung tinatawag na waiting brings submission to God. Pag tayo naghihintay, ay nagdadala ito ng pagpapasakop natin sa Diyos. Sabi niya sa Luke chapter 22, tingnan natin, no? Sa New Testament po yan, Luke chapter 22 verse 41 hanggang 42. Sabi dito, and he was withdrawn from them about a stone's cast and kneeled down and prayed. At siya'y humiwalay sa kanila na may agwat na isang itsang bato, at siya'y nanikluhod at nanalangin. Tapos sa verse 42 saying, Father, if thou be willing, remove this cup from me, nevertheless, not my will, but thine be done. So makita natin sa panahon ng ating Panginoon, nung siya inanalangin sa Getsemani, talagang ito yung prayer niya, nasabi niya, na sinasabi, Ama, kung ibig mo, ilayaw mo sa akin ang sarong ito, gayon may huwag mangyari ang aking kalooban, kundi ang iyo. So, ibig sabihin, nanalangin tayo, pero dapat, hindi yung parang tayo na gusto agad masunod yung gusto natin. Ito, nananalangin ng ating Panginoon, pero sabi niya sa dulo, not my will, but thine be done. Sabi niya, gayon may huwag mangyari ang aking kalooban, kundi ang iyo. Yun, tanggap ba natin mga kapatid na hindi man mangyari yung gusto natin, ay hindi tayo iiyak, hindi tayo magtatampo, hindi tayo magsisisihin ng Diyos. Bakit Lord? Bakit di mo ako pinagbigyan sa gusto ko? Yun. Kasi pag hindi binigay ng Diyos, ibig sabihin hindi kabubuti natin. Ibig sabihin, baka ikasama natin. May dakilang plano ang Diyos sa buhay natin sa mga bagay na yan. So ano pa, doon sa 42, sa sunod mga kapatid,
sa pinaka conclusion natin, God's timing is a right timing. God's timing. Yung timing ng Panginoon talaga eksakto eh. Kapag nasunod yun, talagang talagang tamang proseso yon. Kasi pwede namang parang panahon ng Israel, no? Sabi ng propeta, hindi na kailangan ng hari, okay na ang propeta. Pero sabi ng mga tao, hindi, gusto namin hari. Ay, pinagbigyan ng Panginoon. Pero ano, naging resulta, di ba? Yung si Saul na pinili nila, naging, naging hambog na, nagkaroon ng pride. So, ibig sabihin, mayroong mga bagay na ipinapahintulot ng Diyos para makita natin na mali yung desisyon natin. Mayroong mga bagay na, sige, mapilit ka, kaya bahala ka na. Kita mo, yung isang anak, no? Libugong anak, tutuusin, sabi ng yung tatay niya, ayaw na niyang umalis sa bahay niya. Pero ano sabi ng anak? Hindi, ibigay mo na yung anak ko. Umalis yung anak, nilustay yung parte. Pero walang magawa yung tatay. Pero nung nawala na yung pera, bata pa, halos kumakain na siya ng pagkain ng baboy, naalala niya doon sa tatay niya, sagana pala. Sabi, babalik na lang ako kahit maging alipin na lang ako ng tatay ko. Diba? Iniintay siya ng tatay niya eh. So, kahit mali yung ginawa minsan natin, palagi pa rin tayo iniintay ng Diyos eh, na magbalik loob. Kasi marami talaga umalis na sa paglilingkod sa Diyos, pero ang Diyos, palaging nag-iintay naman yan. Kaya nga, yan ang trabaho natin, dalawin, paalalahanin. Ang trabaho natin, hindi isumbatan yung nagkasala eh. Ang trabaho natin nagkasala na yun. Kung baga may sakit sis, kung may sakit, anong gagawin mo sa may sakit? Abay, pakainin mo. Bigyan ng vitamina. Yung ibang may sakit, sige, pamatay ka na. So tayo, ang trabaho natin, kapag alam natin yan ay elect o anak ng Diyos at nawalay sa atin, trabaho natin na yan ay ipag-pray at paalalahanan na bumalik sa paglilingkod sa Diyos. Kasi pag wala sa paglilingkod sa Diyos, miserable talaga ang buhay. Sabi ng Panginoon, kung hiwalay kayo sa akin, wala kayong magagawa. Yun. Ay, galaw, dami nang nawalay sa atin. So, ang magagawa lang natin, prayer, ganun lang naman eh. Minsan nga, pag dinalaw po, masama pang loob eh. Huwag mo dalawan, pastor. Bahala na ako sa buhay ko. So, God's timing talaga. Pag sinunod natin yung God's timing, wala akong problema. Magiging maayos yung buhay natin. So, ulitin lang natin, no, yung pamagat ng ating pinag-aralan. Waiting brings help from God. Yun. Number 1, waiting brings strength from God. Number 2, waiting brings severity from God. And number 3, waiting brings stability from God. And number 4, waiting brings submission to God. So, yun po. Purihin po ang Diyos sa gabing ito. At tayo po ay manalangin. Salamat o Diyos sa gabi ito, sa iyong kabutihan, sa iyong biyaya. Salamat muli sa pagkakataon na kami po ay narito upang kayo po ay aming dakilain, sambahin, at awa kayo po ang mapupurihan sa aming pag-aaral na ito. Nawa po ay kayo po ang magpalago sa amin ng mga salitang amin na pag-aaral ngayong gabi, at awa lalo kami sumigla sa paglilingkod sa iyo, Lord. Salamat o Diyos, at lahat po na ito ay dinadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.